Mga kapanalig, mapagpalang oras sa atin pong lahat at welcome na po sa ating segment dito po sa mga payo ni Pastor. Meron pong isang kapatiran na nagtanong po sa atin. Sabi niya dito sa kanyang tanong, may kaligtasan ba sa ibang relihiyon o tayong Metodista lamang? Ayan, napakagandang tanong mga kapanalig. Kaya samahan po natin ng panalangin sa oras na ito. Panginoon, tulungan po ninyo kami na aming mapagnilayan ang iyong salita, ang kasagutan sa tanong na ito. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa mga oras na ito. In Jesus' name, Amen. Yan mga kapanalig, isang napaka-halagang tanong sa ating pananampalataya bilang mga Metodista. Muli isang mapagpalang oras sa ating pong lahat. Sa programang Ang Mga Payo ni Pastor, muli nating tatalakayin ang mga tanong na bumabalot sa ating pananampalataya. At ngayon, isang masalimuot, ngunit napakahalagang tanong ang ating bibigyang linaw. Yun nga yung tanong na, may kaligtasan ba sa ibang relihiyon o sa pananampalatayang Metodista lang? Ito ay tanong na maraming beses nang itinatanong sa kasaysayan. Tanong na sumisilip sa pinakapuso ng ating pananampalataya sa kahit anong relihiyon o denomination. Ang biyaya ng Diyos at ang lawak ng kanyang pag-ibig. Kapatid, sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, maliwanag ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag mapuri. Malinaw mga kapatid na sinasabi ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay hindi bunga ng gawa, tradisyon, o denominasyon, kundi bunga ng biyaya ng Diyos. Ang salitang biyaya o grace sa original na Griego ay charis na nangangahulugang regalo o handog na walang bayad. Ibig sabihin, ang tao ay hindi maliligtas dahil sa pangalan ng reliyon, kundi dahil sa pagtanggap sa walang hanggang pag-ibig at habag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Si John Wesley ay may 3 yugto ng biyaya na itinuturo sa atin bilang mga Metodista. Una, prevenient grace. Anong ibig sabihin? Ang biyaya ng Diyos na gumigising sa ating konsensya bago pa tayo manampalataya. So this is the prevenient grace. At pangalawa, sabi ni John Wesley, meron pong justifying grace. Ano naman itong justifying grace? Ito ay ang biyaya ng kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo. At yung pangatlo, ang sanctifying grace. Ang biyayang patuloy tayong binabago upang magiging banal. Kaya't malinaw, kapatid sa pananampalataya, hindi relihiyon kundi biyaya ng Diyos sa puso ng sumasampalataya ang susi ng kaligtasan. Ulitin po natin, it's not a religion that can save us. Hindi relihiyon kundi the grace of God, biyaya ng Diyos sa puso ng sumasampalataya. Kaya malinaw na hindi relihiyon ang makapagligtas natin. Pangalawang punto mga kapatid, sa Roma 10:9 hanggang 13, ang kaligtasan ay nakabatay sa personal na pananampalataya kay Kristo, personal relationship, personal commitment to Jesus Christ. Kung ipahayag mo ang iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ang kaligtasan ay nagsimula sa totoong pananampalataya, kapatid. Isang ugnayan ng puso, hindi ng etiketa ng isang relihiyon o denominasyon. Ang pagpapahayag kay Jesus bilang Panginoon ay nangangahulugang pagtatalaga ng buhay sa Kanya bilang Hari at tagapagligtas natin. Kaya mga kapatid, ang kasunod na talata doon sa Roma chapter 10 verse 13 ay nagbigay ng matinding diin
dito dinidiin ni Pablo. Sabi ni Pablo, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya mga kapatid, ang salitang sino man pa sa Grego ay walang limitasyon. Nangangahulugang anumang tao, anuman ang lahi, wika o denominasyon ay maaring tumanggap ng kaligtasan kung tunay siyang tumatawag kay Kristo. Ayon kay John Wesley, ito ang tinatawag niyang universal offer of grace. Ang biyaya ng Diyos ay naalok sa lahat, hindi eksklusibo sa isang grupo. Kaya't sa mata ng Diyos, hindi tanong kung anong simbahan ang kinabibilangan mo, kundi kung tinanggap mo ba ng buong puso si Kristo bilang Panginoon. At ito ay sinusuportahan ng salita ng Diyos sa Juan 14:6. Sabi dito, si Kristo ang daan, hindi ang denominasyon. Ito yung sinasabi ng Juan 14:6. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya mga kapatid, ang daan patungo sa Diyos ay isang persona, hindi isang sistema. Hindi sinabing ang Metodismo ang daan o anumang reliyon ang daan, kundi sabi ni Jesus, ako, sabi ni Jesus. Ang salitang daan dito ay mula sa Gregong hodos, nang ibig sabihin buhay na pamaraan or buhay na pamamaraan, isang patuloy na paglalakad kasama si Kristo. Para kay John Wesley, ito ang sentro ng pananampalatayang Metodista, ang buhay na relasyon kay Kristo na nagbubunga ng kabanalan at gawa ng pag-ibig. Ito ang tinatawag niyang holiness of heart and life. Kaya kung ang puso ng isang tao ay tunay na lumalakad kay Kristo, siya ay kabilang sa pamilya ng Diyos, kahit anong denominasyon pa man ang kanyang pangalan. Sabi po sa Gawa 10, chapter 10, verse 34 to 35, walang kinikilingan ng Diyos. Ngayon ko naunawaan na walang kinikilingan ng Diyos, tinatanggap niya sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga-ibang bansa. Ito ay pahayag ni Apostol Pedro ng kanyang matuklasan na tinanggap din ng Diyos ang mga hentil, hindi lang Hudyo. Dito, ipinakita ng Diyos na ang kaligtasan ay bukas sa lahat ng pusong tapat sa Kanya. Ang takot sa Diyos na binanggit dito ay hindi takot sa parusa, kundi paggalang, pag-ibig at nagbubunga ng kabanalan. Ang paggawa ng matuwid ay bunga lamang ng pananampalataya, hindi dahilan ng kaligtasan, kundi ebidensya nito. Kaya't kung may isang tao sa ibang reliyon na tunay na naghahanap sa Diyos, hindi sarado ang puso ng Diyos sa kanya. Dagdag pa ni John Wesley mismo, at siya mismo naniwala ng biyaya ng Diyos ay gumagalaw kahit sa labas ng simbahan, dahil bago pa man natin siya hanapin, siya ang unang naghanap sa atin. That is prevenient grace. At pang lima, kapatid na punto, ang diwa ng Catholic Spirit ni John Wesley. Sa kanyang tanyag na sermon, The Catholic Spirit, sinabi ni Wesley, hindi ako naniniwala ng kaligtasan ay para lamang sa mga Metodista. Ang tanong ko ay ito, minahal mo ba ang Diyos? May pag-ibig ka ba sa kapwa? Kung oo, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ito ang espiritu ng pagkakaisa sa pag-ibig ni Kristo, isang pagkakapatiran ng mga mananampalataya na hindi hinati ng pangalan ng reliyon, kundi pinag-isa ng isang puso at pananampalataya. Para kay Wesley, ang pagiging Metodista ay paraan upang mapalalim ang kabanalan, hindi upang maging mataas sa iba. Ang tunay na Metodista ay yung nagmuni-muni sa salita ng Diyos, namumuhay sa kabanalan at nagmamahal ng walang hanggan. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi pagmamayari ng Metodista, Katoliko o alinmang simbahan. Ito ay pagmamayari ng Diyos. At ibinibigay niya sa lahat ng tapat na sumasampalataya kay Kristo. Ngunit, bilang mga Metodista, tayo ay tinawag hindi para magmalaki, kundi upang maging saksi ng biyayang iyon, upang ipamuhay ang kabanalan sa puso at sa gawa. Dahil ang tunay na pananampalataya hindi lang nasusukat sa pangalan ng simbahan, kundi sa pagbabagong nagmumula sa ating mga puso. Kapatid, nawa ay meron kang nakuha na mensahe mula sa ating Panginoon sa oras na ito. Aming Amang sa langit, salamat sa iyong biyaya na walang hanggan, na hindi mo nililimitahan ang kaligtasan sa pangalan ng reliyon, kundi ibinubuhos mo sa lahat ng tumawag sa iyo ng may pananampalataya. Turuan mo kaming magmahal, umunawa,
at mamuhay sa kabanalan upang makita ng mundo na si Kristo ang tunay na Panginoon sa kanyang dakilang pangalan. Amen. Magandang buhay, kapatid.